Okay? So hindi na natin patatagalin pa ang isang leader na may puso para sa mga batang Pasigenyo at bawat mamamayang Pasigenyo, ang nag-iisang Mayor Vico Soto. Magandang hapon sa ating lahat. Kamusta po kayo? Sa mga SCLG natin, okay pa ba kayo dyan? Nasa front row kayo, kaya pag nakakatulog kayo, kitang-kita po. Alam mo, pag ganitong panahon, lalo na pagkatapos ng tanghalian, tapos ganitong mainit, ang sarap humiga na lang at mag-siesta. Di ba rin? Mamaya po, pagkatapos ng oath-taking natin, may konting merienda na inihanda ang pagka merienda po ninyo, buwi na po kayo at idiretso nyo na po sa siesta. Pero maraming salamat po sa inyong lahat sa pagdalo sa ating oath-taking. Hindi na po ako mahiya sa inyo, no? Ngayon po bakit ganito po yung ginagawa natin. Nagka-clustering po tayo sa ating paaralan dahil sa totoo, sa 44 schools po tayo sa lungsod ng Pasig, hindi pa po kasama ang more than 100 na private schools. At lahat po yan may PTA, lahat po yan may student council, SLG, SSLG, lahat po yan may faculty club. Kapag pinagtotal-total sa division pa lang, sa public school pa lang natin, nasa 400, minsan hanggang 500 yung nag-request ng vote taking sa akin. Kaya sabi ko, kung iisa-isahin ko po, wala na po mangyayari. Sa opisina na lang ako, ba't mag-o-taking, hindi na ako makakalabas at makakapag-ikot. Alam niyo naman po, napaka-importante din po yun para sa isang mayor na hindi lang po nasa opisina, kundi nag-iikot, yung mga programa, proyekto po natin. Kaya ang ginagawa po natin ngayon ay nagmamass out-taking po tayo, sabay-sabay na po ang ilang paaralan para, una, para hindi na kayo magantay ng matagal para sa schedule, at pangalawa po, para kami na po yung lumapit sa inyo ng konti. Hindi na po kayo masyadong maistorbo o maabala. Siguro sa mga kasama natin, kung mga taga-bagong ilog lang, medyo lumayo, Nasaan po yung mga taga-bagong ilog? Nandito po. Nandito po. Sabi niya, nandito po. Yan, nandyan po. Mga taga-bagong ilog elementary school. Nasaan po ba ang mga taga-Kapitolyo High School? Nanditang-kita na. Pag ang uniform po natin, kulay brown, alam na natin. Mga taga-Kapitolyo High School po yan. Ano pa bang mga schools ang kasama po natin? Siyempre, ang Uranbo Elementary School. Nandyan po sila sa likod. Hello, basta po kayo. Magandang hapon po sa inyo. At last but not the least, hindi po natin pwede kalimutan dahil nandito po tayo ngayon at host po natin sila. Nakakatakot lang gumalaw sa microphone na ito kung biglang nawawala. Pag nakatingin yata dito, parang nawawalan po ng signal po. Pero sa ating mga kasama mula sa Pineda Elementary School, kita ko po, kompleto, mga SCLG natin. Nandiyan po yung faculty club po ba kayo? Faculty club, mga teachers po natin. At dito po, mga tropa ni Ma'am Salami. Mga SCLG natin. Siyempre, mapasalamat tayo sa mga principals natin na napaka-busy, pero nandito po sila para suportahan po kayo. Special mention na siyempre kay Principal Garcia dahil sila po ang host natin ngayong hapon na ito. Ganun din, ipapasalamat tayo sa host barangay naman po natin na nagkataon ay alumni ng Pineda Elementary School. Maraming salamat sa ating mga barangay officials. At sa lahat pa po ng mga natin. Dito na isa-isa yung mga kasama natin mula sa lokal na pamahalaan. City Council natin, at yung una ni Vice Mayor Dodot. At siyempre si Kong Roman, narinig na naman po ang mensahe ng representante ng ating representante na si Ma'am Shanani. At hindi po nagkulang ng representative si Congressman Roman ngayon. Bagamat busy po siya sa Kongreso dahil mayroon po silang committee hearing po, ay nagpadala po siya ng not one, not two,
three representatives, pati po si Senator Bert at si Mami Lackley ay nandito po para i-represent si Congressman Roman. Muli po, maraming salamat sa inyo. At hindi naman po mahabang-mahaba ang ating mensahe dahil ang pinaka-importante po dito ay ang oath-taking na request po ninyo. Pero may ilan lang po sana akong gustong banggitin. Meron lang po akong babanggitin na 25 agay. Ay, sino po? Sa totoo, pag ganito po kasi ng mga pagkakataon, ay kung iniisip, ano ba yung magandang i-share? Ano ba yung magandang malaman ng ating mga kababayan, mga taga-school? Ano bang magandang ikwento? At sa totoo, ang dami ko pong naiisip parati. Ang dami-dami pong nangyayari sa ating lungsod. Ang dami-daming magandang nangyayari sa ating lokal na pamahalaan. Kaso ang lagi kong problema o dilema ay kung ito kwento ko lahat, kaya abutin po siguro ako ng 2-3 oras nagsasalita. Siguro maganda hanggang mga 10 minuto lang po. Ang dami po talaga magandang nangyayari sa ating lungsod. Alam niyo naman po, kung nagsimula tayo, ay ang ginawa po natin, hindi lang basta yung day-to-day na trabaho, yung ginagawa sa pang-araw-araw ng pamahalaan, hindi po business as usual ang ginawa natin. Kundi, nagpakilala po tayo ng mga tunay at makuluhang pagbabago. At ngayon po, unti-unti nakikita po natin nagbubunga. Yung mga pinaghirapan po natin na yan. Nakita natin, yung unang-una po na nakita natin na pagbabago, yung mga presyo ng kontrata, yung mga ibang ginagastos ng pamahalaan noon, nakita natin yung presyo ng mga kontrata natin bumaba. Yung iba, 20%, 30%, hanggang 50%. Parehong kalidad, o mas maganda pa, pero umayos po yung presyohan natin. Walang kickback, tinanggal po natin, binasag natin yung mga sindikato. Alam niyo na po yan. Pero yun po yung una. Yung pangalawa po nangyari, ay ginawa natin na nagtrabaho tayo para maging mas efficient ang ating pamahalaan. Ibig sabihin, tumaas naman ngayon yung income natin. Katunayan, sa sobrang ganda po na nangyayari sa ating lokal na pamahalaan, kung sa ibang lugar, di ba, para tumaas yung budget, ang ginagawa sa ibang lugar, magtataas ng buwis. May po siguro yung iba sa inyo, may lupa, may negosyo. Alam niyo po na sa lungsod ng Pasig, mula 2019, wala tayong tinaasan. Hindi tayo nagtaas ng amilyar. Kahit sinasabi sa atin ng ibang ahensya, taasan nyo niya, taasan. Hindi, ayoko po. Hindi naman kailangan eh. Tumataas yung income natin, hindi tayo nagtaas ng amilyar. Business tax, sa totoo lang po, sa ibang sektor, nagbaba pa po tayo. Hindi tayo nagtaas, nagbaba pa po tayo. Halimbawa po, sa ating ibang vendors, binabaan po natin yung presumptive income nila. Sa ating mga tricycle drivers, nakita po natin, hinihingan natin sila ng discount para sa mga mag-aaral or para sa mga senior citizen. Pero sa totoo, pag ganun po, minsan nalulugi po sila kasi wala naman pong binibigay ang gobyerno sa kanila. Pag yung mga iba, kunyari sa sinihan, pag sinabi natin libre yung para sa senior, nang-reimburse po sila na ibabawas po yun sa amusement tax nila. Pero ang tricycle driver, sa totoo, magkano lang kinikita niyan sa isang araw. No-boundary pa po yan. Yung natitira sa kanila, talagang maliit na lang po. Ano pong natutulong natin sa kanila? Ang ginawa po natin, tulong ni Councilor Volta, kung City Council natin, tinanggal natin yung franchise fee nila, yung plaka po, wala na rin kung bayad. Dati, 500 pesos din po yun. Kung pang isang, 2 araw nakita na po yun. Diba? Sayang po. Hindi naman pala kailangan i-charge. Dati kung charge mo yung diba? Ang pundo ko lang po, yung sa paleta, mga sari-sari store po natin. Dati, may big tax sila. May mga napupuntahan ako ng sari-sari store, assessment sa kanila noon. Kada taon, pag January, i-charge sila 20,000, 30,000, minsan mas malaki pa. Ngayon po, siyempre may saving naman po tayo. Kasi kung kumikita naman po ng 20 million ng isang sari-sari store, siguro tama lang naman magbayad siya ng fees. Pero pag maliit lang po, hindi naman kumikita ng napakalaki. Ngayon po, wala lang pong business tax sa mga sari-sari store natin. Kaya na lang pala natin yun. Pinabaan natin yung isang sektor, pero tumaas lang yung income natin. So muli po, bumaba yung ibang mga kontrata natin, yung presyo, maliit yung ginagastos natin, tumaas yung income. Ngayon naman po, nasa stage na tayo na
lumalawak po yung mga serbisyo, benepisyo natin mula sa ating pamahalaan. Bukod pa po yan sa mga makikita natin na sabihin infrastructure project, siyempre kailangan din po yan, napaka-importante din po yan. Pero sa totoo, yung mga infrastructure project natin, yung malalaki siyempre yung mga drainage, yung pinagawa dito na drainage, yung ano po, ibang usapan po yun. Kumbaga, regional programming po yun. Pero yung malalaki po na nakikita nyo sa susunod na 1, 2, 3 taon, yan po sa totoo. Parang libre lang po natin siyang nagagawa. Alam nyo paano ko nasasabi yan? Kasi kung dati yung 20%, may 30% na kickback, kung nasa 5 billion ng procurement every year, 1 billion, 2 billion po yan, napakalaki. Magugulat po tayo, lalo na siguro yung mga kabataan, magugulat po pag narinig nila. Hindi lang sa Pasig nangyayari yan, pero dito po inaayos na po natin. Dito po pinapakita natin na posible na hindi ganun ang pamahalaan. Posible na maayos ang pamahalaan. Kaya yung malalaki po na yan, nakikita natin, kahit yung mga new city hall po na ipapagawa, sa totoo, sa savings po na nagagawa natin kada taon, para tayo walang natamaan na program, walang binawasan na budget sa kahit anong opisina. In a way, para po tayo nakapagpagawa, kung makakapagpagawa ng City Hall na libre. Na kung dati, wala, ako na po yung pera, kayo po, makikita natin. Bulit po natin nakikita, walang bawas, walang kulang. Kung 2019 po, nasa 10.4 billion po yata yung budget ng lungsod ng Pasig. Yun po, dahil po sa mga sinasabi natin, yung iba yung mga kontrata, tumaas yung income, naging mas efficient, pati yung mga usaping digitization, digitize tayo ng mga records para mas konti yung tapon, naging mas efficient. Muli, yung ating pamahalaan, mula 10 billion noong 2019, 2025 po budget na pinasan ni na Vice Dodot, nasa 22 billion pesos na po. Pagkakalman ng ating lupit. Kaya ito na po talaga yung tamang panahon sa Pasig. Napupul na po natin yung siklo na alam natin nangyayari sa maraming lugar sa ating bansa, hindi natin nationwide. Minsan, pinapanood ko po mga ibang reformista din, katulad nila Mayor Benji Magalong, narinig ko po yung mga talumpati niya, kung saan pinukwento niya talaga kung ano ba yung nangyayari sa Pilipinas at sa mga budget natin sa Pilipinas. Pero sa Pasig po, pinakita po natin na posible na putulin ang siklo na yun. Yung siklo na, malapit na eleksyon, gagastos ng sobrang laki, pag naupo, papawin, lahat ng alam na po natin yan, lumang putulin na po yan. Pinakita po natin. At ngayon po, andun naman po tayo sa stage. Ito na po tayo. Sabi nga, ito na ang exciting part. May bilhin po natin, benepisyo sa mag-aaral, tulong sa mga paaralan. Wala pong relief dyan. Palaki ng palaki, paganda ng paganda. Ngayon po, nasubukan na natin yung connectivity allowance, bukod pa sa mga nating ginagawa ng ating pamahalaan. Nakanggap nyo yun. Ako, tinignan ko lang. Kasi may parang dalawang school pa na hindi nakakuha ng problema sa ano. Importante yung sa inyo, okay. Tingnan po yung halimbawa, pa-expand. Yung malusog na batang pasigilin natin, medyo nag-ano lang tayo, yung matawag doon. Back to the drawing board, may mga gusto tayong base sa previous experience natin, siyempre hindi naman po tuloy-tuloy. Nakaka-improve na. At yung isa sa nakita natin na idadagdag natin ngayong school year, susubukan natin sa elementary school students muna, yung malusog na batang pasigili, nagkakaroon na rin ang physical exam. Ibig sabihin, yung x-ray para sa mga bata, iwas TB po tayo, pati yung vision, eye test po natin. Dahil nakikita po natin, dito po, dami ng batang nagsasalamin. Kung dati sa isang klase, baka may isa, dalawa na may salamin, ngayon, parang napakarami na po, ano? Parang mga kalahati na sa mga kabataan natin naman. Kaso, ang problema din po, yung iba, nakapag-exam, hindi po nila alam, nagbago na yung grado nila. Kaya kailangan po na kakaselfon po kasi natin yun eh. Kaya, hindi ko alam, baka yun na po yun. Kaya, isasama na po natin siya. Pinetesting na po natin siya. Sa ngayon, kapasidad ng mobile lab na umiikot po sa atin. Nasa 200 students per day. Susubukan pa natin taasan yung bilang na yan. Kaya sisimulan natin sa elementary. Tapos kung ano po, baka sa susunod hanggang high school na po. Pero elementary po, unahin po natin doon.
Marami pa pong iba. Pero sa totoo po, sa lahat, kahit anong sektor, hindi lang sa edukasyon, pero sa lahat po, yan ang trend o yan ang pattern na nangyayari sa lungsod ng Pasig. Lumalaki ang availability of funds, dumadami ang pondo natin, pero siyempre hindi naman tayo pwede gastos lang ng gastos. Kailangan gawin natin sa paraan ng ayos, gawin natin sa paraan na transparent, gawin natin sa paraan na hindi sayang ang ating pondo, ma-maximize po natin ang ating pondo. At yan po, dito sa susunod na yugto na naman ng pagbabago sa ating lungsod, ito naman po ang pinipituunan natin ng pansin. Yung tinatawag ng mga ekonomista na pagtaas ng absorptive capacity ng ating pamahalaan. Ibig lang sabihin nun na pinakaya ng pamahalaan na gumastos na tulungan ng mga residente nito, tulungan ng mga mamamayan, gumawa ng proyekto na maayos sa maganda na paraan. Hindi yung basta ginastos mo lang, kundi ginastos epektibo yung mga programa. Kaya ito na po yung trend natin. Lahat ng sektor, sa senior citizen, nasimulan na natin yung local senior pension. Sa totoo, ilang LGU na po tayo na may ganitong klaseng programa. Pero yung local senior pension natin, kung nasimulan natin, may 20,000 beneficiaries na po tayo. Ang next step naman po natin, lalawakan natin yung coverage nito. Kung dati dapat wala ka pang ibang pension, 65 years old, walang income, ngayon po, 65 years old pa rin, dapat wala pa rin income, sabihin, hindi na nagtatrabaho, pero isasama na rin natin, nasasanggunian na po ito, nakasala na po sa kanila para sa approval nila. Isasama na po natin yung mga 4,000 pesos and below na pensyon mula sa SSS, pwede na rin kami isama sa local senior pension. Baka 4,000 ang magiging threshold natin. Yan po. Marami pa pong iba. Ang dami ko pa pong pwedeng ikwento sa inyo. Yung hospital po natin, i-expand po natin yung dating Children's Hospital, kinonvert natin sa General Hospital para magkaroon ng mas maraming serbisyo para sa mga mas malapit dito. Alam ko po, mas malapit dito ang RMC, pero DOH Hospital po kasi yun. May pondo rin naman, pati si Vice Mayor Lodot, may pondo po doon. Kung yung mga kakilala kayo na kailangan ng tulong sa RMC. Pero yung atin, PCGH, PCCH, i-expand po natin ang ating para mas maraming serbisyo, i-renovate po siya, nagsimula na rin po yan. Tuloy po, ang dami po natin po, mga persons with disabilities, sa mga senior citizens, hanggang sa healthcare, paganda lang po ang serbisyo ng inyong pamahalaan. Yan naman po ang maasahan po ninyo sa ating LGU sa mga susunod na panahon. Pero muli po, siyempre magagawa lang po namin yan sa iyong tulong at suporta. Hindi po sa pang-personal ang hinihingi po namin suporta, kundi po sa inyong lokal na pamahalaan para mapaigting pa natin ang mga nasimulan na natin na pagbabago. Seryoso po tayo sa pagtataguyod ng mga prinsipyo ng mabuting paggogobyerno sa ating pamahalaan. Higit sa lahat, po, magaganda yung programa, laki yung mga proyekto, yung malawak yung mga ginagawa natin, pero higit sa lahat, ang importante po sa ginagawa natin ay yung magpapatibay natin, yung pagtataguyod natin, mga prinsipyo ng mabuting paggogobyerno o good governance. Ito po ay maipapasa natin sa susunod na henerasyon ng mga leader sa ating lungsod. Yan po ang pinaka-importante sa lahat. At malaki po ang magiging role po ninyo dyan. Malaki na ang naitulong ninyo, malaki pa ang may ambag ninyo. Bilang mga parent leaders, bilang mga student leaders, bilang mga faculty leaders, alam naman po natin kung gaano ka-importante ng papel ninyo sa ating paaralan, sa ating pamayanan, sa ating lungsod. Sana wag po kayong magsawa. Sana isabuhay po natin yung principles ng servant leadership, kung nasan man tayo, nasan tayo nanunungkulan, at kung ganyan po ang gagawin natin. Sigurado po na kung maliwanag na ngayon ang pinabukasan ng ating lungsod, sa hinaharap magiging mas maliwanag pa ang ating pinabukasan. Maraming salamat. Congratulations sa inyo lahat. Pamantas sa lungsod ng Pasig, ilimitado. As 1,400 lang ang natatanggap every year. At yan po dinadaan sa ranking. Ang ranking, di ba, pinakamagatalino. Dito sa Pagkasa Scholarship Program, binibigyan ng prioridad ang pinakamahirap natin mga kapatid na hindi kaya paaralin yung kanilang mga anak. So pag ikaw ay 30,000 below, ang income ng monthly income ng inyong pamilya, at kayo nakatira dito, residente kayo ng lungsod ng Pasig, qualified kayo sa program na ito. Ano ba itong pag-asa nito? So
Yung mga bata, ngayon, mga anak na kayo, na makaya niyo magtapos ng EHIO dahil ang scholarship program, babayaran ang tuition ninyo mula first year college hanggang makapagtapos kayo 100% babayaran sa ating lungsod. At meron pa kayong konting allowance mula sa ating city. So, right now, dalawa po ang ating eskwelahan na accredited. Ito po ay ang Pasig Catholic College at ang Arellano University dito sa Barangay Caloocan. By next year, meron po isa nag-a-apply at nagpapa-accredit. May bagong university dito sa ating lungsod. At ito po ang National University sa East Ortigas. Hopefully, magkagwaran tayo na rin po. So, tatlo na po yung pagpipilihan ng ating mga kabataan. Itong programa ito ang mahabaan. Bakit? Gusto ko natin magpaputol yung siklo ng kahirapan. Dahil pag pinagbigyan natin sila ng sandata ng edukasyon, kahit saan sila mapagpad sa buong Pilipinas, man o sa mundo, alam natin armado sila na kaya sila makakuha ng maayos na trabaho. Tama? So ngayon, mga kabataan, mga magulang, sama-sama tayo, magtrabaho tayo, mag-ambag tayo para sa kaganda ng ating lungsod at maniwala po tayo. Dahil sa leadership ni Mayor Vico, ni Congressman Roman Romulo, malayo pa ang mga mararating ng ating lungsod ng Pasig. Magandang hapon at mabuhay po tayo lahat. Thank you so much, sir. Ang Miss